Paano kung ang matinding pag-aaway ng mag-asawa ay nauwi sa sakitan o maisang nasawi? Masasabi bang aksidente ang nangyari o sinadya? Mayroong interracial na mag-asawa noong taong 2004. Ang babae ay nagngangalang Tay at ikinasal siya sa lalaking nagngangalang Paul Dalton. Si Tay ay nagmula sa South Korea samantalang si Paul naman ay taga-UK. Ikinasal sila taong 1997. Pagkatapos nilang makasal ay lumipat at nanirahan ang mag-asawa sa Kingston Town sa UK. At taong 1998 ay biniyayaan sila ng anak na babae. Ayon sa kanila mga kapitbahay, bihirang lumabas sa kanilang bahay ang mag-asawa. Ang mag-asawa ay nagmamay-ari ng isang English Academy para sa mga international Korean students. Ito ay para sa mga exchange students, mga Korean na gustong matutong magsalita ng English at para pag-aralan na rin ang kultura ng bansa. At maliban sa UK ay pangkaraniwan din ito sa US. May 2004 ay bibisita sana si Miss Tay sa kanyang pamilya pabalik sa South Korea. Ngunit hindi siya dumating sa araw na dapat niyang makita ang kanyang pamilya. Wala pang social media noong mga panahong yon kung saan ay mabilis lang nilang ma-check si Tay, maliban na lamang kung tawagan nila ito sa kanyang cellphone o sa telepono sa bahay nila. Sinubukan nilang kontakin ang kanilang manugang na si Paul, ngunit hindi rin niya sinasagot ang kanilang tawag. Hindi rin makontak ng mga magulang si Paul na nakatira din sa UK. Kaya isang araw ay nagpasya ang ama ni Paul na bisitahin ang kanilang apartment noong June 8. Pagpasok niya sa bahay nila ay walang tao. Sinabi niya na nagpasya siyang kumuha ng tsaa mula sa kanilang refrigerator at pagbukas ng kanilang refrigerator ay isang plastic bag ang nahulog. Sabi niya nung buksan niya ang plastic bag ay nakakita siya ng isang bagay na ikinagulat niya dahil ang laman ng plastic bag ay labi ng tao. Binuksan din niya ang katabing freezer at nakakita sila ng mas maraming plastic bag na may parehong mga laman at yun ay katawan ni Tay. Agad na tumawag ang ama ni Paul ng mga pulis. Siyempre ang unang tao na gusto nilang kontakin at makita at nakitang kahinahinala ay si Paul. At nalaman nila nang mga oras na yon ay nasa Japan na si Paul. Ang 6 na taong gulang na anak nilang babae hindi ko sigurado kung isinama niya sa Japan o kung kasama ng kanyang lolo't lolo dahil sa hindi inilabas ang impormasyong yon. Dahil noong mga panahong yon ay wala pang social media, ang tanging paraan lamang para makontak si Paul ay sa pamamagitan ng kanyang email. Dahil yun din ang gamit ni Paul para makontak ang kanyang mga magulang at ang ibang tao. Nagpadala ang mga pulis ng email kay Paul at sinubukang kumbinsihin siyang bumalik sa UK para sa pagtatanong. Ngunit umabot pa ng 2 linggo bago siyang magpasyang bumalik. Pagdating niya sa airport ay agad siyang inaresto. Nang tanungin si Paul ay mabilis itong umamin sa totoong nangyari. At ito ang version ng kanyang kwento. Sinabi niya na siya ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanyang asawa. Sinabi din niya na nung gabing yon ay matindi ang pagtatalo nilang mag-asawa. Ayon kay Paul ay napaka-agresibo ni Tay nung gabing yon at binabalik ang lahat ng kanilang mga pag-aaway noong mga nakaraang taon pa. At nung akma na siyang lapitan at sugurin ng asawa dahil sa galit na galit ito, ay bigla daw niya itong sinuntok sa mukha. At tinamaan niya ito sa bandang panga at bibig. At sa sobrang lakas ng kanyang pagkakasuntok ay napuruhan niya ang asawa. Nakita niya na binawian agad ito ng buhay. Ayon sa kanya ay nagawa niya yon dahil sa matagal na kinikimkim na galit sa asawa. Alam niyang wala na itong buhay kaya nagpasya siyang ilipat ang katawan sa kanilang garden area mga 4 na araw ang lumipas. At dahil sa mainit ang panahon, kailangan niyang gumawa ng paraan para hindi mabilis mabulok ang katawan. Noong nag-sink in na kay Paul ang nangyari ay nagsimula na siya magpanik. At naisip niya na ang tanging paraan ay ang putulin ng katawan ng kanyang sariling asawa. Lumabas ito para bumili ng maraming gamit, kabilang na ang freezer at lagari. Inumpisahan niya ang pagputol-putulin ng katawan ni Tay sa isang kwarto ng kanilang bahay. At pagkatapos noon ay nagdesisyon na tumakas palabas ng UK. Ayon kay Paul na sa simula ay hindi niya sinasadya na wakasan ang buhay ng asawa. At ang isang suntok ngayon ay nagmula sa matinding galit na matagal na niyang pinanghahawakan at aksidenteng nauwi sa pagkawala ng buhay ni Tay. Sinabi ni Paul na sa kabuuan ng 7 taon nilang pagsasama ay siya talaga ang biktima. Sinabi ni Paul na sa buong 7 taon nilang pagsasama, siya ay nasa ilalim ng isang napaka-controlling na asawa. At kinokontrol ni Tay ang buong pera ng academy at hindi siya pinayagang magkaroon ng access doon.
Kukunin niya ang lahat ng pera at pinagtatrabaho siya ng mahabang oras. Minsan pa ay kinukuha ni Tay ang kanyang passport upang pigilan siya na mapalayo sa kanya. Ilan pang aligasyon na ayon sa kanya ay mga pang-aapi sa kanya sa trabaho, ang pamamahiya sa kanya sa harap ng kanilang mga staff. Sabi ni Paul, She always got what she wanted. I was scared of her. Everyone was scared of her. wala na si Tay para marinig naman natin ang kanyang kwento. At yun ay aligasyon lang lahat ni Paul. Ayon kay Paul, hinihingi ng kanyang asawa na tapusin ang isang website para sa kanilang academy. Sinabi ni Paul na sa tuwing gusto ng kanyang asawa ang isang bagay ay kinakailangan na gawin agad, kung hindi ay magagalit ito ng husto. Ayon kay Paul, ang huling pinag-awayan nila ay nung sinabi ni Tay sa kanya na maiba itong lalaki. Ang sabi ni Paul, She was saying the most hurtful things. She said that she only married me for the visa. ayon sa kaibigan ng mag-asawa ay madalas na nag-aaway ang dalawa tungkol sa trabaho, pera at finances. Malamang ay hindi na maayos ang takbo ng academy, kaya isa yon sa nagdulot ng napakalaking stress sa kanila. Doon nagsimulang sumabog ang kanyang galit na namuo noong mga nakaraang taon. Nung una ay nagdesisyon itong itapon ang katawan ni Tay sa ilog, ngunit hindi rin niya nagawa. Ayon sa resulta ng autopsy, ang ikinamatay ni Tay ay aspiration of blood and compromise of airways. Sa simula ng paglilitis ay pinaglaban ni Paul at ng kanyang mga abogado na siya ay nasa ilalim ng controlling at dominating na relasyon kaya sumabog na ang galit ni Paul. Ibig sabihin na ginalit ni Tay si Paul hanggang sa di na nito kinaya. Kinasuhan si Paul ng kasong murder ngunit umapila ito. At sinabi niya na ang kanyang ginawa ay manslaughter. Ibig sabihin ang krimen ng pagpatay sa isang tao ay walang masamang hangarin o hindi intensyon na patayin. Inamin din niya ang maling paghandle ng bangkay o ang pag-iwas sa burial charges. Nakipagtalo din si Paul na kung may balak siyang patayin si Tay ay hindi sana gumamit na siya ng mga baril o kutsilyo para patayin ito, ngunit hindi niya yon ginawa. Ang defense team ni Paul ay nagsabi na ang pagkamatay ng kanyang asawa ay nagdulot sa kanya ng pagkabigla at ginawa niya yon dahil nawala na ang kanyang katinuan. Walang history ng mental illness si Paul at wala rin siyang history na naaresto o kasong kriminal bago nangyari ang insidente. Ang buong pamilya ni Tay ay nasa South Korea at hindi sila nagsasalita ng English. Kaya hindi sila nakadalo sa buong paglilitis at walang dumidepensa para kay Tay. Napag-alaman din ng mga pulis na may karelasyon si Paul na isang babae na nagtatrabaho din sa kanilang academy. At nakita ng mga pulis ng ebidensya na kausap ni Paul ang babae habang papunta ito ng Japan. Inamin niya sa babaeng ginawa at sinabing gusto niya ng panibagong buhay kasamang babae at ang kanyang anak sa pamamagitan ng email. Napagtanto ng mga pulis na baka si Tay ay nakahuli sa kanya na maiba itong karelasyon nung gabing na nag-away sila kaya sobrang nagalit si Tay. At binaliktad lang ni Paul ang sinabing si Tay ang may ibang karelasyon. Naging witness ang babaeng yon sa paglilitis. At ayon sa kanya ay nakikita niyang madalas ngang nag-aaway sina Paul at Tay sa academy. Kaya ang testimony na yon ay masasabing mas nasa panig ni Paul. Gusto niyang palabasin na kinakawawa ni Tay si Paul at lagi itong galit at nagwawala. Sa isang interview ng pamilya ni Tay ay sinabi nila na hawak ni Paul ang kanilang family credit card. Kaya malaya itong bilhin ang kanyang gusto. At dagdag pa nila na si Tay ay masinop sa pera. Nag-iipon ito at bihirang bumili ng mga bagong gamit. At paulit-ulit ang mga damit dahil sa nag-iipon ito para sa kanilang pamilya. Ayon sa Korean community na nakadalo sa paglilitis, ang defense team ni Paul ay inilarawan si Tay na mukhang pera. May anger issues at ginagawang alipin si Paul sa pamamagitan ng pagpatrabaho sa kanya ng mahabang oras. Sumulat ang kapatid ni Tay para kay Paul at binasa yon sa korte. Nung nabasa yun ng korte, napag-isip sila na may problema nga si Tay sa kanyang temper at ang pamilya ni Tay ay ayaw na makulong si Paul. Pumunta ang UK police sa Korea para ipakita ang kanilang pakikiramay sa pamilya ni Tay. Sinabi ng ina ni Tay na kung hindi dahil sa anak nila ay hindi sana makukulong si Paul ng matagal. Masinsina na nag-uusap ang mga pulis at ina ni Tay. Ang hindi alam ng pamilya ni Tay na gagamitin yon sa korte bilang ebidensya na kahit sila mismo ay ayaw na makulong si Paul. At dahil sa naniniwala ang mga pulis kay Paul at nung narinig nila ang pamilya ni Tay ay makikitang mas malaking simpatya nila kay Paul. Dahil doon ay tumagal lamang ang paglilitis ng 2 linggo. At dahil doon nahatol ng judge ay hindi guilty si Paul sa kasong murder at siya ay guilty lamang sa kasong manslaughter. Makukulong lamang siya ng 2 taon para sa kasong manslaughter at 3 taon sa kasong preventing for burial. Kaya 5 taon lamang na makukulong si Paul.
Kaya ang Korean community ay nakaramdam na may racism sa kasong ito dahil parang pinabura nila si Paul. Ang 5 taon ba ay sapat na kabayaran para sa buhay ni Tae? Ano sa palagay nyo? Shout out kay Wendy Miranda, Luz Tinizo from Saudi Arabia, Buhay Arkitekto Vlog from Riyadh UAP Architect Chapter, Gloria Bautista from Abu Dhabi, Rowena Castañeda from Toronto, Canada, and Jessa Dairo of Hong Kong. Maraming salamat! At para naman sa mahilig sa mga horror stories, you may subscribe to this channel, Creep and Crawlers. Salamat! Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin o komento, and please don't forget to like and subscribe my channel kung hindi nyo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa susunod kong video. Maraming salamat!